The Bible says that God is our hiding place. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sir Louis Robles, Ronald Benaventura, and Minerva Juan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa mga devotions natin at pagsubaybay araw-araw. So, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Propeta Zephaniah. Now, yung kahulugan po ng Zephaniah ay the Lord hides or the Lord protects. So, yan po yung i-highlight natin no, sa yung ibig sabihin ng Zephaniah. Pero yung something surprising dito sa book of Zephaniah, although yung, yung Diyos natin, He hides and protects His people. Pero sa Zephaniah, para bang he hid his face from his people. Yun ang kinalabasan. Why? Because his people were rebellious. Ganun pa man, merong mga taong tapat sa Panginoon at sila yung protektahan ng Diyos sa panahon ng paghihirap, korupsyon, at panganib na dumating ng mga panahon na iyon. So, ito pong yung Zephaniah po, 3 lang naman pong chapters ito. Yung una pong devotion natin about complacency. Tsaka yung listahan ng mga kasalanan ng bayan ng Diyos. So, ito po yun, no? Zephaniah 1:12. And then, yung next devotion natin about seeking the Lord before the day of judgment. And then yung last part po rito, sabi rito, seek the Lord all you humble of the land, who do His just commands, seek righteousness, seek humility, perhaps you may be hidden. So dito merong parang yung mga listeners para bang ini-invoke sila no na yung author nito si Zephaniah, it means the Lord hides. At sa panahon ng sakuna, ang Diyos ang magtatago sa inyo at mag-iingat sa inyo no sa oras ng o sa araw ng paghuhukom or the day of the anger of the Lord. So sabi dito, seek the Lord before the day of judgment. Perhaps you may be hidden on the day of the anger of the Lord. Now, ito po yung mga turuan natin ngayong araw bago po tayo dumako dun sa last chapter, no? Ang topic po natin ay finding security in God. Finding security in God. He is our hiding place. Kaya po ito yung unang puntos natin ngayon. Number 1, God's presence is our hiding place. Kaya po pagpunta tayo sa chapter 3 ng Zephaniah, makikita po natin doon, sabi dito, the Lord your God is with you. After all the judgment, after all the misery, after all the corruption nung bayan ng Israel, puro negative yung makikita mo sa chapter 1 and chapter 2. Pagdating sa chapter 3, merong restoration. Merong pag-iingat ng Diyos lalo na sa kanyang dun sa tinatawag nating remnant o yung mga nanatiling tapat sa ating Panginoon. At ito rin po ay yung ultimate fulfillment po nito ay nasa New Testament, no? Patungkol to sa pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan, sa iglesia. So, sabi rito, the Lord your God is with you. Ang ating Panginoong si Yahweh ay sumasa atin. At alam niyo po yung presensya ng Panginoon, yun po yung hiding place natin. Madalas po kasi pag nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, ang dami nating problema, meron tayong laging tinatakbuhan. Yun po yung nagiging refuge natin. Iba-iba nga lang tayo, no? Yung iba sa atin tatakbo sa nanay, no? Yun yung hiding place mo, Yun yung safe refuge mo. Yung iba sa atin tatakbo sa tatay. Yung iba sa atin tatakbo sa mga kaibigan, makikipag-inuman, no? Kasi yung mga kaibigan nila, yun yung nagiging comfort nila. Yun yung nagiging sandigan nila. Kasi nga naman, pag kasama mo yung mga kaibigan mo, normally, mga supportive yung mga friends. So, yun yung nagiging comfort zone nila or sandigan nila.
Pero dito po sa verse natin na ito, yung hiding place natin, yung taguan natin kumbaga, no, yung pinakakanlungan natin, yung tinatakbuhan natin para itago tayo, ingatan tayo, yun po ay walang iba kundi ang Diyos. Wala nang masihigit pa sa Diyos, sa presensya ni Yahweh bilang ating hiding place. Kaya mga kapatid, wag nating ihuli si Yahweh, no, sa when it comes to seeking refuge. Laging una ang Diyos. Minsan kasi ang una nating tinatakbuhan, asawa natin, di ba? Una nating tatakbuhan, magulang natin or mga closest friends. Pero mga kapatid, huwag mong ihuli si Yahweh. Kasi illusion lang na yung mga tao yung hiding place natin. In fact, they cannot help us. God alone can help you. At siya yung dapat yung una mong takbuhan. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung problema mo ngayon, kay Yahweh ka tumakbo. Siya yung iyong hiding place. So sabi dito, the Lord your God is with you. The mighty warrior who saves. Kaya po yung pangalawa nating puntos, God is mighty to save His people. God is mighty. God is strong. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. He is omnipotent. Pag sinabi natin omnipotent, all-powerful. Makapangyarihan sa lahat. Walang katulad niya. Walang makakatalo sa kanya. At kahit ano pang nagdudulot sa atin ng takot, sino man yung source natin ng takot, sino man ang nagpo-post ng danger sa atin, lahat ng yun, wala yun. Hindi makakapanaig yun sa kapangyarihan ng Diyos. Once the Lord protects you, once you become protected under the wings of God, minsan po makikita nyo sa Bible, no? Parang ang picture ng Diyos yung may pakpak na kinakanlong yung kanyang bayan. Pag kinanlong ka ng Panginoon, if you're under the wings of God, no one can harm you. And He is mighty to save. Siya yung makapangyarihan sa lahat para magligtas sa iyo. And point number 3, God rejoices over His people with singing. God rejoices over His people with singing. Sabi po rito, He will take great delight in you. Hindi. After all the sins that were enumerated dun sa first chapter, second chapter, pagkatapos yung kasalanan nila and then yung judgment ng Diyos against them, tapos merong mababasa ka rito na He will take great delight in you. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan, and His love will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Ano nangyayari dito? Bakit may ganitong part? Ito na po yung malapit na magtapos yung sulat ni Zephaniah, no? It's a message of restoration. At yung image nito, isipin niyo yung bridegroom. Isipin niyo yung lalaking ikakasal, no? Tapos nandyan yung papakasalan niya. Ito yung napapakanta ka pa, no? Sobrang tuwan-tuwa ka, masayang-masaya ka doon habang tinitingnan mo ang iyong bride. Habang kumbaga sa panahon natin, ito yung nililigawan mo at malapit ka na ikasal dito sa tao na to. Napapakanta ka pa sa sobrang tuwa mo, sobrang saya mo pag nakikita mo siya. That's the image. Yun yung sinasabi ni Zephaniah. But will rejoice over you with singing. Alam niyo po kung bakit yan security sa atin? Kung bakit wala nang ibang, hindi mo natatanungin kung mahal ka ba ni Lord Napapakanta nga siya sa'yo every time na nakikita ka niya, no? You know why? Because of the Lord Jesus Christ. Because of Jesus. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang naglinis sa atin. God purified us. And because of that grace, God is rejoicing over us. Para po itong Genesis chapter 1, nung wala pang kasalanan, nung nilikha ng Diyos sila Eva at Adan, no? After likhain ng Diyos yung lahat ng bagay, sabi ng Diyos, it was good, nilikha niya yung kalawa, it was good, nilikha niya yung lupa, yung mga puno, it was good. Nung nilikha niya yung tao, sabi niya, it was very good.
Alam niyo po, habang sinasabi niya ng Panginoon yun, it was very good. Pakanta po yun. Yung tuwan-tuwa siya. It was good. It was very good. Ang ganda ng nilikha ko. Alam niyo po, tayong lahat, we are new creation in Christ Jesus. Mga binago ng Panginoon Jesucristo, and God is rejoicing over us because of the Lord Jesus Christ. Kaya po sa application natin, ilan po sa mga pwede nating i-apply, no? Number 1 po, make God your hiding place. Kay Lord secure ka. Wala nang iba pang security dito sa mundo. There's no safest place other than God. Yung Diyos na, sa presensya na ng Diyos, ang pinaka mapayapa ka. At pwede kang pumayapa, no? Pwede kang magkaroon ng ganap na kapayapaan. So make God your hiding place. Huwag na tayong mag-illusion pa, no? Wala tayong ibang pupuntahan kundi ang ating Panginoon. And number 2 po, embrace the saving power of the cross. Yakapin po natin yung saving power of the cross. Yung fulfillment po na sinasabi dito na the mighty warrior who saves. Si Jesus yun. He is the mighty warrior who saves. He conquered the cross. At yung cross ng Panginoon Jesucristo, napaka makapangyarihan. Bakit? You can be cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ shed on the cross. Kaya po, because of what Jesus Christ has done on the cross, makes us the object of God's delight. Tinitingnan ka ng Diyos, tuwan-tuwa siya sa'yo because you are His new creation in Christ. Parang Genesis 1, no? Yung original creation ng Diyos, perfect. This time, much better than that. You are His new creation in Christ Jesus, and God delights in you. So embrace the power of the cross. And number 3, believe that in Christ, God rejoices over His people. Hindi naman talaga matutuwa ang Diyos sa atin pag tinignan niya na tayo lang nang walang namamagitan. Kung wala si Kristo, pag tinignan ka ng Diyos, ang nararamdaman niya, puot at galit dahil sa ating mga kasalanan. But because of the cross of Christ, because Jesus Christ shed His blood on the cross, we have been cleansed. We have been purified. Na-restore yung relationship natin sa Diyos. At tayo naging mga ganap at tunay na mga anak ng Diyos. At kung paano ang tatay ay nagagalak pag tinitingnan yung kanyang mga anak, ay kahit yung baby lang na tumatawa, tuwan-tuwa na yung tatay, no? May delight. Ganun din po yung Diyos sa atin because of the Lord Jesus Christ. Believe that in Christ, God rejoices over His people. And that is your security, mga kapatid. Hindi mo natatanungin, Lord, mahal mo ba ako? Lord, concerned ka ba sa akin? Lord, may malasakit ka ba sa akin? Mga kapatid, God delights in you. Tuwan-tuwa si Lord pag nakikita ka dahil nilalang ka niya kay Kristo Jesus. At we are safe. Safe tayo sa presensya ng ating Diyos. Para po sa ating discussion, why does God rejoice over us through Christ Jesus? Patuloy po natin yung pag-usapan dito sa ating mga discussion groups, and I hope meron po tayong mga kadiskusyon. At para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung dalawang bagay. Who is Jesus in the book of Zephaniah? Pangalawa po, what is the day of the Lord? Sa book of Zephaniah, ano ibig sabihin ng the day of the Lord? Yung day of the Lord, makikita niyo po yan sa maraming mga prophets, no? Si Amos, especially si Joel. At dito sa Zephaniah, ang daming the day of the Lord. So ano po ba ibig sabihin yan? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for being our refuge and hiding place in every season of life. Teach us to run to you instead of relying on our own strength or the false securities of this world. Help us to embrace the saving power of the cross, remembering that Jesus Christ has paid for our sins and secured our salvation. Strengthen our faith to believe that through Christ, you delight in us
as your redeemed children. May your love give us confidence, joy, and peace as we seek to honor you each day for the rest of our existence for eternity. This we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Maylen na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at malaking tulong po sa mga video production natin. At kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Lord po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.